Maraming salamat po, O Diyos. Kulang ang pasasalamat ng bawat isa po sa amin sa ginagawa mong pag-iingat, paggabay sa amin sa araw-araw, pagpo-provide mo ng aming mga pangangailangan, at bawat paggising mo sa amin sa umaga. Lord, salamat ng maraming marami. And dalangin ko po, Diyos, sa buhay ng aking mga kapatid, hindi lang po kami na nagpasalamat, kundi sa mga hindi po nakapagpahayag ng kanilang pasalamat. I believe, Lord, meron po silang nais na ipagpasalamat sa iyo personally. Pero salamat, O Diyos, dahil nandiyan ka palagi para dinggin ang nilalaman ng aming mga puso. Salamat po, O Diyos, sa buhay ng aking mga kapatid. We pray, Panginoong Diyos, na mas lalo pa kaming lumakas, tumatag sa paglakad namin, Panginoon, sa iyong mga salita. And thank you, Lord, ng maraming anumang pong mga suliranin ang naranasan ng bawat isa, kakulangan, mga pinansyal, or kung ano pa man, Lord, pinagpapasalamat po namin yun dahil ikaw ang magpo-provide ng lahat. And thank you, Lord, sa aking mga kapatid na wala pa rito. Dalangin ko po, Diyos, na ipuin mo kanilang mga puso para sila po ay dumalo sa iyong gawain. At ganoon din po, Panginoon, sa buhay ng aking mga kapatid na nandito. Lord, dalangin ko po, O Diyos, na sa bawat mapapakinggang mensahe sa gabing ito, Panginoon, lahat po kami, Panginoon, ay turuan mo. Lahat po kami, Panginoon, ay patuloy mong gabayan, Panginoon Diyos, sa pakikinig. At ikaw lamang po, Panginoong Diyos, wala nang iba ang mataas sa aming buhay, Panginoon. Thank you, Lord. Pinupuri ka namin, dinadakila, sinasamba ang iyong banal na pangalan, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen and amen. Okay? So, mas malakas pa yata yung background ng kapitbahay. So, andyan po. Nagpapatugtog. Sakto yung topic po natin, mga mahal kong kapatid. Ay napakaganda rin po. Sa chapter 15 na po tayo ng Purpose Driven Church, na ang title po ay Selecting Your Music. Okay? Selecting your music. Sa Tagalog, piliin mo yung mga musika na pinapakinggan mo o pinapakinggan natin. Okay? So, napakaraming music ang napapakinggan natin. Nandyan yung mga trending ngayon. Hawak mo ang beat. Ano pa ba? Ano ba yun, mga trending ngayon? Ano yung mga trending ngayon na kanta ng mundo? Marami. Kahit ano daw, sabi ng anak ko. So, purihin ng Panginoon. Napakarami na kapag hindi tayo mapagbantay, siguradong o pwedeng umindak ang ating mga kamay, ang ating mga daliri, ang ating paa, ang ating ulo, no? Pwedeng mapaganyan na kahit Kristiyano na, minsan or madalas nadadala pa rin ng mga tugtugan na makamundo. Okay? So, fasten your seatbelt and we pray na tayo po lahat ay matanggap natin kung ano yung nais ng Diyos na dapat nating pinakikinggan about sa kanyang nilikhang musika. Okay. So, purihin ang Panginoon at selecting your music. So, babasahin ko po yung ating scripture o Bible verse na pagsasalu-saluhan sa gabing ito na sabi rito sa English. Hallelujah. Pakihanap na lang yung Tagalog para pakibasa. So, Psalm chapter 40 verse 3. Okay, Awit chapter 40 verse 3. Ang sabi rito, He put a new song in my mouth. Linaw. He put a new song in my mouth. Many people will see this and worship Him. Sabi ni Haring David. Then they will trust the Lord. Then they will trust the Lord. So basahin natin sa wikang Tagalog. Okay? Nakaharap na ba sa inyo? Wala pa? Amen po. O sige, pakibasa nga, sis. Psalms 43. 40 verse 3. Amen. Opo, verse 3.
Tinuruan niya ako pagkatapos ng bagong awiting pampuri sa Diyos. Matatakot siyaong bawat makasaksi at magtitiwala sa Diyos na si Yahweh. Amen. Salamat po sa Diyos. Ayun, praise God. Sa King James Version, no, ay isa rin naman po pinapatungkulan yan. No? Salamat Nanay Ludi, praise God sa buhay mo. Ang sabi diyan, at siya'y naglagay ng bagong awit sa aking bibig, sabi ni Haring David. Sa makatuwid bagay, pagpuri sa aming Diyos. Marami ang nangakakita at nangatatakot at magsisitiwala sa Panginoon. Sabi rito mga kapatid, sabi po ni Pastor Rick Warren, I'm often asked what I would so differently if I could start Saddleback over. So, sagot niya, my answer is this, sabi niya, from the first day of the new church, I'd put more energy. Naglagay siya ng talagang matinding energy o lakas niya, no? And money into first-class music ministry. Naglagak siya ng talagang lakas, ng pera, para magkaroon ng first-class music ministry. Ibig sabihin, yung kanyang mga instrumentalist o yung mga instrumento na ginamit, mga kapatid, is talagang mga first class. Siguro mga Roland yan, mga Yamaha, no? So sabi rito, ayan, I put more energy and money into first-class music that match our target. No? So in the first year of Saddleback, I made the mistake. Sumablay. I made the mistake of underestimating the power of music, so I minimized the use of music in our service. I regret that now. Okay? So ibig sabihin, nung time na talagang sa puso niya, bubonggahan ko na ito. Sa Panginoon ito eh. No? Bibili na ako ng talagang mga matitinding mga, walang masama yun, mga magaganda na talagang instrumento. Okay yun. Pero, nagkaroon po siya ng mistake na na-underestimate niya yung power of music. Mamaya, malalaman natin. Ang sabi po rito, music is an integral part of our lives. Pag sinabi pong integral, ito po'y napakahalaga rin. Mahalaga. Okay? Mahalaga. Sinearch ko po yung integral is talagang marami siyang kahulugan, pero isa rin po yung pinapatungkulan. Okay? Kaya sabi rito, integral. Integral, mahalaga, kailangan, kinakailangan, okay? Kabuuan. Yan po ang meaning ng integral sa Tagalog. So, sabi rito, we eat with it. Okay? Music is an integral part of our lives. We eat with it, drive with it, shop with it, relax with it, and some non-Baptists even dance to it. So the great American pastime is not baseball. It is music and sharing our opinions about it. Totoo nga naman, kahit tayo ay kumakain, okay, tapos mong ngumuya, lumulon, pwede ka rin naman talagang umawit. Or kahit na ikaw ay ngumuya, nakikinig ka ng music. Nakikinig tayo ng music. Tulad ngayon, no, may inuman sa kabilang kapitbahay, lakas ng music. So, pwede rin. Kanina yan, nakinig ako habang papunta akong Taguig. Habang nagda-drive, nagmo-music, nagpe-praise and worship ako ng music, nakikinig ako. Shop with it. Okay? So, pwede rin kahit nagsha-shopping ka, kahit nasa shop ka, no? Pwede rin. Okay? Relax with it. Talaga namang nakaka-relax ang music, pero hindi lahat. Hindi lahat, lalo kung wordly song ang papakinggan. Okay? So, and some non-Baptists even dance to it. No? So, sabi dito, a song can often touch people in a way that a sermon can't. Music can bypass intellectual barriers that and take the message straight of the heart. Alam niyo po, ang mensahe, madali lang pong makalimutan yan. Meron lang mga part na
Meron lang mga part na madali mong matandaan. Minsan nga, kung sa mensahe, minsan joke pa yung natatandaan ng mga nakikinig eh. No? And madalas naman, yung iba naman ay mga Bible verse. Pero alam niyo po ba sa music, mas madaling makabisado, no? Ang mga liriko o lyrics o inaawit natin, kayang-kaya nating kabisaduhin yun. Pero pagdating sa mga Bible verse, minsan nga, hirap kang kabisaduhin. Tama po ba? Now, bakit natin kailangang pag-usapan ito? Ang sabi nito sa Psalms 40, yung binasa kanina. So, it is a potent tool for evangelism. Isa rin po yan, mga kapatid, na tools, no? O tool sa evangelism. Yung mga worship song and praise song. So, sa Psalm 40 verse 3, sabi ni Haring David, He put a new song in my mouth. Sa palagay po ba natin, yung kinakanta ni Haring David ay nung hindi pa siya nananampalataya sa Panginoon ay mga worldly song? Pwede. Pero nakakilala siya sa Panginoon na bago. Okay? At talaga nagkaroon na siya ng, kaya nga tinawag siyang after man's God's own heart eh. Diba? So, si Haring David, mga mahal kong kapatid, ay talagang grabe. Yan yung awit. Kaya nga awit na nakalagay sa Bible. Talagang literal yan, no? Awit. Binabasa lang natin. Pero si Haring David, yan yung awit niya sa Panginoon. Lahat ng nararamdaman niya sa puso niya, sinasabi niya dyan sa Psalms. So, sobrang natuwa ang si Haring David sa binago siya ng Panginoon dahil yung kanya pong inaawit ay para na sa Panginoon. Now, many people will see this and worship Him. Then they will trust the Lord, sabi dito. So, notice the clear connection between music and evangelism. Then they will trust the Lord. Tanong, bakit kaya maraming Kristiyano nag-aaway-away pagdating sa mga kanta na nga sa Panginoon, nag-aaway-away pa. Okay? Nagkakalituhan pa. Okay? Ang sabi rito mga kapatid, no? Punta tayo sa purpose-driven life na nakaraang pinag-aralan namin sa mga mens. Sabi rito, madalas na nag-aaway-away ang mga Kristiyano tungkol sa musika at mga kapatid, nakakalungkot, iba't iba ang opinyon at ang bawat panig ay nagsasabing ang kanilang piniling estilo o style ng pag-awit ay pinaka-biblical. Biblical sa lahat. O kaya higit na nagbibigay dangal sa Diyos. Alam niyo po mga kapatid, ang sabi ni Pastor Rick Warren, subalit wala naman talagang estilong biblical. Walang style na biblical, mga kapatid. Wala namang mga nota ang mga awit sa Biblia. Pansinin niyo yung nababasa natin sa Psalms? Wala namang mga notes yan eh. Walang mga nota yan eh. Wala rin tayong mga instrumentong katulad ng mga ginagamit nila noong mga panahong iyon. Ngayon bago na, mga electric guitar, mga keyboard o piano. Ganyan na. No? Dati mga ganun-ganun na sila. Harp lang eh. No? Yun yung pinaka-gitara. O yung mga pinaka-trompeta. Yan. Now, sabi dito, tahasan kong sasabihin ang estilo ng musikang nagugustuhan mo ay walang kinalaman po sa Diyos. Tahasan kong sasabihin ang estilo o style ng musikang nagugustuhan mo ay walang kinalaman sa Diyos. Ibig sabihin ni Pastor Rick Warren, nung wala pa tayo sa Panginoon, yung mga pinipili nating mga kanta noon na mga worldly, no? Ay hindi po yan gusto ng Panginoon. Bagamat ang Panginoong Diyos ang nagbigay ng musika. Di ba nga? Si Lucifer. Alam natin yan, no? Sa mga matatagal na ritong Kristiyano. Si Lucifer, no? Ay napakagandang anghel. At yan ay mga awit ng Panginoon. Pero dahil sa pride, dahil sa kayabangan at gusto niya itong higitan, kaya binagsak siya ng Panginoon dito sa lupa. So ngayon, dito sa mundong ibabaw, sa ating ginagalawan, napakarami nating napapakinggan. Kahit saan, kapitbahay, no?
Kahit sa mga motor, sa mga tricycle, may mga nagpapatugtog ng mga uso na kanta na worldly song. Pero alam niyo po, napansin ko, walang nagpapatugtog ng mga, meron siguro mga bibihira. Pero yung hayagan na nagpapatugtog, no, sa daan ng mga worship song, wala pa ako napapansin. Maliban na lang kung talagang naka-headset or naka-earbuds or naka-intercom, no? So, napakaganda sana kung nakahayag yung mga worship song na yan. So, sabi rito, ang tugtog ng isang bandang etniko, halimbawa, ay magiging maingay sa isang taong sanay sa katahimikan. For example, sanay ka lang sa yung mga very relaxing music. Tapos, kapag nakapakinig siya ng mga ethnics na mga music, yung mga maiingay, sigurado, ano ba yan? Sasabihin yan. Napaka-pangit naman ang tunog niyan. Hindi naman maganda yung tugtog na yan. No? Sabi dito, subalit para sa Panginoon, subalit para sa Diyos, maganda ang pagkakaiba-iba ng mga tugtugin at nagugustuhan niya ang lahat ng uri po ng musika. Nagugustuhan ng Panginoon niya lahat ng uri ng musika. Okay? So, sabi nito, walang musikang Kristiyano. Walang musikang Kristiyano. Ang meron lamang ay mga titik na Kristiyano. Huwag po kayong malito. Okay? Walang musika. Paano yung Christian music? Pakinggan niyo po munang maigi. Ang meron lamang ay ang mga titik na Kristiyano. Ano ba pag sinabing titik na Kristiyano? Yung mga nakasambit o yung mga nakasulat o yung mga tinatawag na lyrics sa music, praise and worship, no? Yun po ang tinatawag, mga kapatid, na titik na Kristiyano. Walang spiritual na himig o yung hymns. Kung tutugtugan kita ng isang kantang hindi mo naman alam kung ano ang sinasabi, hindi mo rin malalaman kung ito'y awiting Kristiyano. Amen. Tama nga naman. For example, tugtog lang, walang lyrics. Paano natin malalaman, mga mahal kong kapatid, na yun ay tugtugin para song para sa Panginoon? Okay? Maliban na lang kung talagang kabisado mo yung flow ng mga worship song. Maliban na lang kung talagang madalas ka nakikinig ng mga praise and worship song. Pero kapag ang isang tugtog na walang lyrics, na walang kumakanta, malabo nating maunawaan. Kaya mga mahal ko kapatid, kahit wala yung pinakatunog, pero nandyan yung lyrics ng kanta, kahit mag-acapella pa tayo, tulad ng mag-asawa kanina umawit, may background pa nga yun eh. Praise God sa buhay niyo, mag-asawang Mr. Belgian, kay Raymond, at sa mga umawit sa Panginoon dyan. Okay? So nalalaman natin na yung inaawit natin ay para sa Panginoon or para sa mundo. Amen? Kaya napakahalaga mo po, mga kapatid, ng musika, dahil ito mismo, mga kapatid, ay aking patotoo na talagang sobrang ginamit ito ng Panginoon para matwist nung time na talagang sobrang atake ng kalaban nung ako po ay nasa Saudi Arabia. Isa po itong instrumento ng Panginoon para maibaling ko, no, lahat ng ini-inject sa akin ng kalaban, itong mga worship and praise and worship song. At syempre, nagtutok tayo, no, sa gawain ng Panginoon. Yung ministry na ating pong tinanggap, no, sa Panginoong Diyos. So, sabi po ni Aristotle, mga kapatid, music has the power to shape character. Music has the power to shape character. Alam niyo po, mga kapatid, kung mapapansin nyo, sino ba rito may mga nakakompose na nakanta? Yung mga nakakapag-compose na kanta, minsan or madalas, na i-relate nila sa mga pangyayari sa buhay nila mula nang wala sila sa Panginoong Hesukristo hanggang sa nagkaroon sila ng relasyon
sa Panginoong Diyos. Ganun po ang nangyayari. Personally, sa akin po, binigyan tayo ng Panginoon. Binigyan din po ako ng Panginoon ng lyrics, no? Para mabuo. At sinunod na po yung nakasunod na po yung tunog ng gitara. Kaya nabuo yung awitin na gamitin mo ako. Okay? Kaya purihin ang Panginoong Diyos. Naniniwala po ako mga kapatid na may power talaga sa music. At ang maganda nito, kung papansinin natin at talagang nanamnamin natin, pansinin nyo kapag nasa church kayo, or kahit wala kayo sa church, pero umaawit kayo ng worship song. Umaawit tayo ng worship song. Di ba napapaiyak tayo? Di ba napapalundag tayo? Diba? Araw-araw kasiyahan. Di ba? Araw-araw. Di ba? Sasamahan. Araw-araw. O Diyos, yung palang namnamin mo na yung liriko ng araw-araw. Ibig sabihin, ang Panginoon, araw-araw sinasamahan tayo. Di ba? Di ba ang sarap namnamin? Pero kung pinapakinggan mo lang at wala sa puso mo yung mga words na yon na inaawit para sa Panginoon, hindi mo ma-appreciate yon at hindi tatama talaga sa puso mo yon. Okay? Kaya pansinin niyo yung mga broken-hearted, no? Yung mga nasawi sa pag-ibig, ang pinapakinggan, fixing a broken heart, no? Sinaktan mo ang puso ko. Yan, no? Yun yung mga song na worldly na imbis na ang pakinggan, lalo kung Kristiyano ka na kapatid ha, kung Kristiyano na tayo, sabi nga sa title, selecting your music. Selecting your music. So, napakahalaga mga kapatid na tayo'y nasa Panginoon na piliin na po natin yung mga worship song. Huwag na yung mga nagbibigay ng mga pag-down pa o pagpapaalala pa sa mga nakaraan. Okay? So, sabi nito, Satan is clearly using music to do that today. Hanggang ngayon, mga kapatid, sa panahon natin ngayon, ginagamit pa rin ni Satanas ang musika. Minsan nga, hindi pa naiintindihan ng mga tao dahil iba yung lingwahe, pero ganadong-ganado minsan sa pagsayaw sa TikTok. Ganadong-ganado sa pagsayaw o pagsunod sa awitin nung kinakatang worldly na hindi naman niya naiintindihan. At kung meron magpapaunawa kung ano yung ibig sabihin ng lyrics na tinutugtog o kinakanta, no? O iniindak ng mga kapatid na sumasabay pa sa paghataw, doon lang, ay, ganun pala yun, satanic pala yung kanta na yun, no? Kaya mahalaga mga kapatid, no? As a Christian, sa Panginoon ba tong awitin na ito? No? So magtatanong po tayo, aalamin natin, susuriin natin. So the rock lyrics, sabi rito, the rock lyrics of the 1960s, tagal nito ha, di pa tayo buhay nito, and 1970s shaped the values of most Americans who are now in their 30s, 40s, or 50s. No? 45 years old na po ang inyong lingkod. No? Yung iba sa atin ay 50 na o 50 na mahigit. Ito yung mga naabutan natin, no? Yung mga MTV dati. No? MTV shapes the values of most people in their teens and 20s. No? Lagi kong pinapanood yan, yung mga MTV noon. No? So, Channel 23 pa ata yun. Inaabangan ko palagi yun, lalo yung mga tunog kalye. Yan yung mga gustong-gusto ko niyan, yung mga parokya na Edgar na yan. So, music is the primary communicator. Music is the primary communicator of values to the younger generation. Kaya pansinin niyo mga kapatid, ang mga kabataan ngayon, grabe. Ang pinapakinggan, lalo may mga earbuds ngayon, headset, no? Ang pinapakinggan, hindi nila alam, minsan satanic song na. Kaya nagkakaroon ng communicator. Yung Hotel California, meron palang malalim na ibig sabihin yan. Sabi ni Bishop, no? On the dark is it highway. Okay? Umpisa pa lang, darkness na. Meron po palang
sa kabila niya may twist yung mga worldly song na yun. Na sinusundan natin noon. Pero sa kabila pala niyan mga kapatid, merong mga matitinding meaning. At nangyari talaga sa kanilang mga buhay. So if we don't use contemporary music to spread godly values, okay, Satan will have unchallenged access to an entire generation. So music is a force that cannot be ignored. Kaya mga mahal kong kapatid, ito yung mga anak ko na to, yan, no? Pag nadadala sila ng music ng mundo, sinasabihan ko yan, anak, hindi nalulugod ang Panginoon sa ganyang musika. Kung tutugtog ka, Diyos ang may bigay niyang talento mo, pagigitara mo, pagdadrums mo. Bakit hindi mo tugtugan yung Panginoon na nagbigay sa iyo niya? Bakit tinutugtugan mo si Satan? Pag hindi ka umaawit at tumutugtog sa Panginoon, kay Satan ka tumutugtog. Okay, ganun po ang trabaho niyan, no? So not only did I underestimate the power of music when we began Saddleback, I also made the mistake to trying to appeal to everybody's taste. Now, we covered the gamut. Ibig sabihin ng gamut from the back to rock. So often in a single service, we'd alternate between traditional hymns, praise choruses, and contemporary Christian song na bago. Okay. Unti-unti. Okay? So, ganun din po. Sabi rito, and even rap. Kahit nga mga rap music ngayon, meron na rin Christian rap song. No? May mga patungkol na rin. Ibig sabihin mga kapatid, kahit anong gusto mong style ng music, beat ng music, mabagal man yan, mabilis, o rap man yan, meron na rin ang inihanda ang Panginoon. Ibig sabihin, may babagay at babagay sa bawat Kristiyano na musika. So the crowd never knew what was coming next. So the result, why didn't please anybody? Why didn't please anybody, and we frustrated everybody. We were like the radio station. Dati, mga pinipihit pa ng mga radyo. No? Minsan, hindi naman music yung napapakinggan ko dati. Ang inyong Shadeli. Tapos meron pa yung Gabi ng Lagim. Yan yung mga papakinggan bukod pa sa music, no? Maraming mga puro pananakot, puro panlilin lang na napapakinggan natin. So we were like the radio station I mentioned in chapter 9 that tried to appeal to everyone by playing every type of music. Pero dapat, pwede naman pala every type of music mga kapatid. Baka ma-misunderstanding nyo, no? Kristiyano na po tayo. At kahit saan tayo mapunta, kahit saan tayo padpad, makita po sa atin ang pagiging Kristiyano. Kung tayo po ay makihalubilo sa mga unbeliever, tapos sumasabay din tayo sa kanila sa mga beat nila, no? Hawak mo ang beat, no? Hawak mo ang beat, mga ganyan. Nako, nalulungkot ang Panginoon. Ayan ba yung Christian? Ba't nasayaw pa ng ganyan? Okay. So, ang tinuturo po ng Panginoon, you cannot serve two master. Hindi po pwede na nakikinig ka ng worship at the same time nakikinig ka rin ng worldly. Dapat yung para sa Panginoon. Wala namang inambag si Satanas. Diyos lahat ang may bigay nito. Ay di sa Diyos natin ibalik lahat. Tama po ba? So again, it is impossible to appeal to everyone's musical preference and taste. So music is a divisive issue that separates generation. Sabi ng mga iba, ayoko niyan, ayoko ng mga praise. Kahit ako naman noon ayoko. Nung napasok nga ako sa music ministry, mga kapatid, hirap na hirap akong tipahin yung mga worship song at mga praise song. Mas gusto ko pang ginigitara yung mga worldly song. Mabilis ako matuturo. Pero bakit ako ganun? Nung bago-bago pa lang ako na Kristiyano. Bakit ganun? Pag tinutugtog ko na yung mga praise and worship, parang hindi ko siya matipa.
No? So may mali. Nung pumasok po ako ng music ministry, kailangan pala you read the Bible, nagde-devotion. Kasi bawat practice po namin doon is merong mga short exhortation about sa music. Hindi po basta-basta ang pagtugtog. Dahil ang tinutugtugan po natin ay ang lumikha po sa lahat. Lahat-lahat sa atin. Okay? Kaya dapat, kapag pumasok ka sa isang ministry, for example, sa music ministry, dapat din po babad ka dyan. Kasi ang dadalhin ng awitin na nagmumula sa Panginoon, no? Maramdaman nila, maramdaman ng kongregasyon na yung inaawit mo para sa Panginoon ay talagang nandoon yung mararamdaman mo yung presensya ng Diyos. Kaya mga kapatid, sa pag-awit sa Panginoon, napakahalaga po niyan. Gustong-gusto niya yan. At yan po ang gagawin ng mga Kristiyano na mapupunta sa langit. Ang awitan, purihin ang Panginoon. Wala nang iba. Puro praise and worship ang gagawin doon sa langit. Kaya dito pa lang, inaano na tayo ng Panginoon, tinetraining na tayo. No? So, ang daming mga gandang worship song, tsaka mga praise. May mga rap pa nga eh. So, wala na tayong excuse dyan sa mga ganyan. So, sabi rito, again, it is impossible to appeal to everyone's musical preference and taste. Music is a divisive issue that separates generation, regions of the country, personality types, no? May mga ganyan, nagkaka-divide o division dahil sa mga praise and worship. Ay, Christian ka? Kaya pala ganyan yung music mo. May mga ganon, no? So we shouldn't be surprised when opinions of music differ in the church. So you must decide, stick with it. You must decide, stick with it. Mag-decide ka na, kapatid. Okay? Papakinggan mo ba yung worldly? O papakinggan mo yung mga worship or praise song? Siyempre, pakinggan na natin yung mga praise and worship song. Sa praise and worship song, may kagalingan na agad. Nangungusap na agad ang Panginoon. Sa kanta pa lang. So, identify their preferred style of music and then stick with it. So, you're wasting your time is if you are searching for a style of music that everyone in your church will agree on. Huwag ka na maghanap ng kung ano pang mga style. No? Sa mga praise and worship song. Marami naman na nakalaan na style dyan eh. Ano ba yung talagang gustong-gusto mo pinakinggan para mapapurihan ang Panginoon? Kaya nga, sa topic natin ngayon, mga mahal ko kapatid, na introduction pa lang ito, tandaan po natin, kapag makikinig tayo ng musika, tingnan agad natin o alamin agad natin yung lyrics. Baka tao na yung napapurihan ng kanta na yan, hindi na ang Panginoong Hesus. Amen? Kaya selecting your music, yan ang title. No? Ay, konti lang naman, pastor eh. Konti lang naman. Gaano lang naman kami ng ano eh. Nakikinig lang kami ng mga o magbibideo okay lang kami ng mga ganito ganyan na kanta eh. Kung magbibideo okay kaya wala namang masama. Pero i-video okay mo at awitin mo na yung mga worship song. Kahit kasama mo ay yung mga worldly pa rin ang pinapakinggan. Ganun po yung nangyari nung nagsambales kami. Nagulat ako, tinawag ako ng kumpare ko. Sabi niya, pre, tara, hindi, awit ka sa cellphone, YouTube. Alam niyo yung pinlay ng kumpare ko na dating kasama ko sa inuman na hindi na nila ako napatagay. Ang pinlay ni paring Nonoy, Who Am I? Who Am I? Ng Casting Crowns. Who am I? That the Lord of all the earth. Yun po yung pinaawit sa akin. And sumasabay po sila sa awitin na yun. Kahit na nagtatagay sila, wala ang problema sa akin yun. Galing din ako doon.
Pero ibig sabihin, sa awitin na yon, sa mga lyrics na yon ng Who Am I? Sino ba ako? Oo nga, no? Alam niyo po nangyari nung araw na yun? Isa-isa sila, no? May mga kumpare ako na lumapit nagtanong, grabe pre, yung ginawa sa'yo ng Panginoon. Grabe. Sabi ko, purihin ng Panginoon, pre. Siya ang nagbabago ng lahat ng buhay. Kung dati, kilala niyo ako na nagigitara, umaawit, tatanggero. Pero ngayon, iba na yung nais ng Panginoon sa buhay ko. And pwede ring mangyari sa inyo yun. Sino ba tayo? Who am I? Diba? Kaya purihin ng Panginoong Diyos. Sa music pa lang, basta para kay Lord, panalo yan. Pero kung para yan sa mundo, para kay Satan yan. Kaya kung pipili tayo ng aawitin, lalo kung mga nakakasalamuha mo, mga Christmas party, mga birthdays, mga inaawit niya, mga worldly song, pili ka rin ng kanta na para sa Panginoong Jesucristo. Amen? So tayo po yung magpasalamat. Hallelujah. Dadako na po tayo sa breaking of the bread. Nakaready na po yung sa akin. Hallelujah. Let us pray. Hallelujah. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat. Tinuturuan mo kami na paano namin iselect ng maayos yung mga awitin na pinapakinggan po namin. Salamat sa pagkapaunawa. Minsan kapag nakakasalamuha kami ng mga barkada, tropa, or kung sino man, kumare, kumpare, minsan napapasabay. O nga pala, dala-dala namin yung pangalan mo, Panginoon. Kristiyano na pala kami. Hindi na kami dapat sumasabay sa ganyang mga awiting makamundo. And Lord, salamat sa gabi pong ito na patuloy mo kaming binubuksan ang aming puso't isipan. And we pray sa gabi pong ito, sa aming pong pagkasalusaluhan, i-bless mo po, Panginoong Diyos, ang mga instrumento ng banal na hapunan, ang tinapay, ang juice o tubig man yan na gagamitin. Lord, salamat po, O Diyos, dahil patuloy ka naming inaalala, patuloy naming binibigyan ng katanglawan ang iyong pagkamatay sa krus. Salamat po, Diyos, sa buhay ng aking mga kapatid. Salamat sa magpa-participate. Salamat at dalangin ko po, Panginoon. Ikaw po ang Panginoon ang magpatuloy na lagi magpaalala sa amin na ang Panginoong Jesucristo na namatay sa krus ng Kalbaryo ay hindi na walang kabuluhan sa aming mga buhay. Tinubos mo kaming lahat. Salamat po sa dugong tumagas. Thank you, Lord. In Jesus' name, Amen. So dumako na po tayo mga kapatid sa banal na hapunan. And pakiready po yung inyong mga gagamiting mga instruments. Okay. Purihin ng Panginoon. Ito po sa akin, release ko. Okay. At ito rin po yung wine na niready po ng anak ko. So, purihin ng Panginoon. Hallelujah. Ang sabi po rito, tas po natin ang tinapay o ano man po yung inyong hawak, pita man yan. No? Hallelujah. Sabi rito sa Matthew chapter 26 verse 26. Samantalang sila'y kumakain, dumampot ng tinapay si Jesus at matapos magpasalamat sa Diyos, kanyang pinagpira-piraso at ibinigay sa mga alagad. Kunin ninyo ito at kanin. Ito ang aking katawan, wika niya. Kainin po natin ang ating pong tinapay. Okay? Taas po natin ang saro. Sa verse 27, nasabi po rito, hinawakan niya ang saro at nagpasalamat sa Diyos at ibinigay sa kanila
Uminom kayong lahat nito, sabi niya. 28, sapagkat ito ang dugo ng tipan, ang aking dugo na mabubuhos dahil sa marami sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Inumin po natin. Hallelujah. Hallelujah. And verse 29 and 30, sinasabi ko sa inyo na hindi na ako iinom nitong alak mula ng ubas hanggang sa araw na ang bagong alak ay inumin kung kasalo kayo sa kaharian ng aking Ama. At pagkaawit ng isang himno, sila ay pumunta sa bundok ng mga olibo. Let us pray. Hallelujah. Panginoong Jesucristo na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po, O Diyos. Patuloy ka po naming inaalala. Yung pagkapako mo sa krus, yung pagdanak ng dugo, at yung pagkamatay mo at muling nabuhay sa ikatlong araw. Ito po'y aming ipinagpapasalamat. At salamat sa buhay ng aking mga kapatid. Salamat sa buhay ng mga kapatid ko na patuloy na salo-salo po kami. Na ipinagpapasalamat at inaalala ang iyong kamatayan at muling pagkabuhay. Thank you, Lord. Dahil kung walang Hesukristo, malamang at sigurado, lahat po kami ay diretso sa impyerno. Pero salamat, O Diyos. Ikaw ang Diyos na mahabagin, Diyos na mapagmahal, Diyos na nagbibigay sa amin ng mga paalala na kung saan kami minsan naliligaw. Thank you, Lord, ng maraming sa banal na hapunang ito. Pinupuri ka namin, dinadakila at pinasasalamatan sa aming buhay. Sa pangalan mo, Jesus. Amen. Amen.